Mapahangin, mapatubig, o mapalupa. Lahat ng klase ng disaster at emergency aming inusisa. Halika't balikan natin ang inyong how-to guide to survive. Isang taon matapos ang bagyong Ondoy, pangamba at panganib pa rin ang nakaamba sa atin. Lalo pat di mabilang na buhay at ari-arian ang napinsala nito. Pero kung may isang epekto ito sa atin, ito ay ang maging handa at mapagmatyag. Dinaya ko ang Quezon para sumailalim sa isang rescue and retrieval operation. At para gayahin ang lakas ng baha, dito kami napadpad sa ilog. Marami sa ating mga kababayan ang nalunod at namatay dahil sa kakulangan ng kaalaman para iligtas ang sarili. Sa tulong ng isang pribadong asosasyon, nag-ipon-ipon ang iba't ibang rescue units para muling mag-training. Go! 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 Hindi rin nagpahuli ang mga taong gobyerno. Sir, sample to ng mga bahay na nagtayo ng extra floor, kumbaga, yung sinasabi ng panic room. Sa pamamagitan ng inyong under special investigation, dinayo naman ng Philippine Red Cross ang mga residente ng Provident Village. Isang taon matapos ang Ondoy, mistulang ghost town pa din ang subdivision. Marami po nito sa bahay, yung mga empty na plastic container. At yung paa niya, for sure, ilulutang yan. Aangat yan eh. Ito bang nakita natin mga techniques, alam nyo na ba bago pa yung Ondoy? Hindi, first time ko nakita ito. Pero mukhang madaling sundin eh. Madali. Very practical at simple. Ang kanina pa? Apo. Gaya ng mga taga-Provident, isang masakit na aral din ang natutunan ni Tatay Blanc. Yan ang liligtas ko. Ang katwiran ko, kung hindi ko na sana inalis dito yan, hindi naman maano dahil yan. Buo at mapapakinabangan pa ang kanilang pampaseherong jeep. Pero dahil sa inuna niyang iligtas ito, naiwan niyang nalulunod ang kanyang asawa at apo. Biro mong 50 anos na kami nang halin. Wala naman kami pinaggalit. Tubig at bagyo din ang kumitil sa buhay na may 800 katao dahil sa paglubog ng MV Princess of the Stars noong June 21, 2008. Pero hanggang ngayong taon na ito, maraming pamilya pa rin ang walang pagod na nag-aantay sa pampang ng hustisya. Umaasang aanurin ng dagat ang labi ng kanilang mga mahal sa buhay. Masakit talaga. Sobrang sakit na damdaman namin kasi ganun lang, mawawala lang silang ganun, tapos wala silang gagawin. Hindi lang nila kukunin. Sobrang sakit talaga. Pero sa pag-usisa na ng usi sa mismong wreck site sa Romblon, ang pagtukoy sa mga labi ay isang masalimuot na proseso. Asawa niya siguro. Bago pa Sa aking pagsama sa mga inspeksyon ng Marina, nalaman kong bilang isang pasahero, maaari mo palang malaman kung nasa peligro ang iyong biyahe sa barko. Itong blue line na ito yung tinatawag na load line mark at masusing iniinspeksyon ng Marina. Dahil kapag lumampas o lumubog ang linyang ito, ibig sabihin nag-overload na sila sa kargamento at hindi na pwedeng lumayag. Sa mga simpleng pamamaraan din pala, maaari mong iligtas ang sarili at ang iba sa oras na lumubog ito. Basta hanggat maaari, hindi tataob muli ang life raft at makapasok tayo sa loob. Sa pagpupursige ng Public Attorney's Office, nasampahan na ng kaso ang Sulpicio Lines, ang may-ari ng MV Princess of the Stars. Ang kauna-unahang kumpanya ng barko na nakasuhan sa Pilipinas. Kaya masaya ako na nakakasama ako dito kasi para makita pa yung dalawang kapatid at magbigyan sila ng hustisya.
Pero kung sa tubig maaari ka pang gumawa ng paraan para makaligtas, iba sa himpapawid. Dito ang maaari mo lang gawin ay sumunod at makinig. Kung ganitong may turbulence, anong ginagawa dapat? Lahat ng pasahero dapat nakaupo talaga at fasten ng seatbelt. Pati ang cabin crew. So ina-announce na lang namin yan na naka-seatbelt. Hindi sila pwedeng lumakad at magtitingin kasi sila mismo baka mahulog sila. Emergency! Man down! Kalimitan dahilan ng aksidente ay human error. Kaya palaging bahagi ng aming istorya ang aking pag-usisa sa mga sasakyan. Mula January to March ng 2008, halos 3,000 agad ang naitalang motorcycle accidents. Pero masaya akong malaman na marami sa ating mga motorista ang gustong matuto ng safe driving. Nung na-aksidente ako sa motor ko, medyo parang tinabang ako sarili ko. Kasi dapat pala mayroon kang sariling disiplina. Hindi lang porque marunong ka magmotor, dire-diretso lang. Pero ibang usapan kapag bukod sa kaligtasan, kabuhayan ang nakataya. Sa episode na Killer Bus, nakilala ko si Marlon, dating bus driver at meron siyang inamin na pangit na kalakaran sa bus industry. Mabilis makaikot, mabilis makabiyahe at kailangan matuloy ka magpatakbo para mabilis mo makuha yung mga pasahero. Kasi tatandaan ka ng mga pasahero pag mabagal ka tumakbo, kinabukasan hindi mo na sila sakay. Marami kasi sa mga bus drivers hindi nakapag-aral, kaya nakakalungkot na maging mga simpleng road signs hindi nila mabasa o maintindihan. Hindi ko na tuloy maalala eh. Balitaan Next! Next! Pero mas matinding aming nausisa sa Bicol, sa Maharlika Highway na pinakadelikadong kalsada sa buong Pilipinas. Ang mga signage, ninanakaw pa. Sa laki ng sasakyang ito, ang konting pagkakamali, maraming buhay ang maaaring malagay sa peligro. Bagyo. Malakas ang preno nito, yo. Yan, ganyan kalakas ang brakes. Air brakes ang tawag dyan. Mahirap mag-drive ng bus. Mahaba, malapad, at dapat talaga marunong ka tumingin ng salamin at magtitiwala ka sa konduktor na nandun sa may bandang kanan mo. Pero hindi lang mga driver ng motorsiklo o bus ang kaskasero sa kalye. Kung iba nagmamadali dahil sa paghahanap buhay, may ilang trip-trip lang ang biyahe. Nang gabing yon, nakilala ko si Jason. Kung saan ang kalye ng Fairview, ginagawa niyang racetrack. Uso sa kanilang magkakaibigan ang libangang ito. At ang pustahan, hindi bababa sa 20,000. Sarili ko, I do it for fun, for experience. Ako, hindi ko na iniisip kasi iniisip ng ibang tao. Isipin nyo na ako anong gusto nyo isipin. Pero ako, simpleng tao lang ako. I'm just having fun. Gusto ko lang ma-experience to. Habang ang ibang mga tao, muntik nang mapadpad sa finish line nang hindi nila ginugusto. Parang panaginip lang lahat yun. Basta nasa ospital ako, puro panaginip lang yung nangyari. Kasama ang Raha Fire Department volunteers, binuo namin ang senaryo kung saan halimbawa, tumaob ang kotseng aming sinasakyan. Yan, ang babagsak sa atin yung bubog, kaya dapat iwas. Timingan natin ang pagsipa. 1, 2, 3. So kailangan hanap tayong paraan para matanggal natin yung bubog. Ang importante kapag nakalabas na tayo sa sasakyan, humanap tayong tulong. Pero kagaya ng aktual na senaryo, hindi ko rin naiwasang hindi masugatan. Yung landing ko kasi, napalayo yung pagtalon ko. Tapos pagbagsak ko dun mismo sa salamin.
Pero malusutan ko man ang mga aksidenteng pagkakamali ng makina o tao, tiyak na mas mahirap iwasan ang sakunang maaaring gawin ng kalikasan. Pagtuloy na itong nag-alboroto. Halos 2 dekada na ang nakararaan nang yanigin ng 7.8 magnitude na lindol ang bayan ng Gabaldon. Kung saan maraming batang mag-aaral sa Gabaldon Elementary School ang natroma. Sinadya namin ang Gabaldon para kamustahin ang mga batang na biktima ng lindol noon. Isa si Edison sa mga bata noon na natroma sa lindol. 28 taong gulang na siya, pero hanggang ngayon sariwa pa rin sa alaala niya ang mga pangyayari. Naglalaro pa kami ng yung paway tsinelas. Tapos nang biglang lumindol, nakadapa kami lahat. Sobrang takot namin noon. Habang nag-aftershock, gumagapang kami. Parang duyan po ang lupa noon dito. Hindi lang ang mga bata ang nakaranas ng trauma dahil sa paglindol noon. Halos gumuho ang mundo ni Aling Perla sa pagkamatay ng kanyang anak na si Renalyn. Nung kinuha niya yung bag niya, doon na yung bumagsak yung pader na siya yung na pumatay doon sa anak ko, nakadagan. Hanggang ngayon, pagka naalala ko, umiyak ako talaga. Lalo na pagka lumilindol. Ayaw ako minsan, ayaw ko maalala. Minabuti kong sadyain ang P-Box upang alamin kung ano nga ba ang dapat gawin sa oras ng lindol. So alam natin na lindol to at alam natin na medyo malakas siya. So duck cover and hold ang ginagawa natin. Hindi natin alam kung gaano katagal tayo dapat nakaganitong posisyon. Pero kita-kita natin doon sa taas ang mga hanging objects. Very violent na yung pag-shake o pag-sway niya at maaaring mahulog sa ulo natin kung kaya kailangan lagi tayo naka-duck cover and hold yung ating posisyon. Nangyayari ang mga aksidente sa panahong hindi natin ito inaasahan. Habang ang mga sakuna naman ay maaari pa nating paghandaan. Sa tulong ng sapat na kaalaman at pag-iingat, mas malaki ang porsyentong tayo ay makaligtas. Okay.